Ikalabing-anim na kabanata. Si Sisa. Abalang-abala si Sisa na ina na Basilio at Crispin sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Siya'y salad sa kabuhayan, may likas mangganda, ngunit pinatanda na siya ng panahon at pagdurusa. Nakapag-asawa si Sisa ng isang lalaking walang idinulot sa kanya kundi sakit ng kalooban. Tama dito, mahilig sa sugal, iresponsable at nagpapagala-gala lang sa lansangan. Wala siyang pakialam sa kanyang mag-iina, madalas pang ay binubugbog nito si Sisa kapag siya ay umuwi sa kanilang tahanan. Patuloy lamang na tinitiis ni Sisa ang ginagawa sa kanila ng kanyang asawa. Minamahal pa rin niya ito at di sinasaba na akala mo'y isang Diyos. Nung araw na iyon ay naganda ng masarap na hapunan si Sisa para sa kanyang dalawang anak. Minsan lamang ito mangyari dahil na rin sa kasalatan nila sa buhay. Hinain niya ang paborito ni Crispin na toyong tawilis at sariwang kamatis, samantalang tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok ang para kay Basilio. Galing ang lahat ng iyon kay Pilos sa potasyo na kanilang kapitbahay. Ngunit sa kasamang palad ay naunang dumating ang tamad at irresponsableng asawa na si Pedro. Inubos niyang lahat ng inihay ng asawa para sa mga anak at hindi man lang nagtira para sa kanila. Ni hindi niya itinanong kung kumusta na ba ang kanyang mag-iina, sa halip ay nagbilin pa ito na bigyan siya ng kwarta mula sa kita ng dalawang bata. Wala nang nagawa si Sisa kundi maginagpis sa pag-aalalang wala nang masarap na hapunan ang kanyang dalawang supling. Nagluto siya muli para naman may makain ng mga anak pagdating galing sa simbahan. Di nagtagal ay nainip si Sisa sa kahintay sa mga anak. Nakarinig na lamang siya ng malakas na tawag mula kay Basilio. Ikalabing-pitong kabanata. Si Basilio. Dumating sa kanilang bahay si Basilio na duguan at sa kadehan ng hinabol siya ng mga gwardiya sibil at nadiplasan ng bala sa ulo. Hindi na siya nakahinto sa paglalakad dahil sa takot niyang ikulong at ipaglinisin sa kwartel. Pinakausap ni Basilio sa ina na sabing nahulog na lamang siya sa puno kaysa pagtapat ang tunay na nangyari. Nalaman na rin ni Sisa na napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng 2 unsa na habag ang puso ng ina dahil sa awa sa kanyang bunso. Ngunit hindi ipinagtapat ni Basilio ang parusang tinatamasa ni Crispin sa kamay ng sakristan, mayor at pari. Nawalan na rin siya ng ganang kumain dahil sa kalagayan ng ina lalo nang malaman nitong dumating ang kanyang ama. Di kasi lingid sa kalaman ni Basilio ang pambubugbog na ginagawa ng ama sa kanyang ina tuwing dumarating ito sa kanilang bahay. Dahil sa galit ay nasabi nito na mabuti pang mawala ng kanyang ama at mabuhay silang 3 na lamang. Baka sa ganitong kalagayan ay mabuhay pa sila ng maayos. Ito na may ipinagdamdam ng kanyang ina. Para kay Sisa, sa kabila ng ugali ng kanyang asawa ay nais pa rin niyang magkasama silang lahat. Nakatulugan naman ni Basilio ang kanyang mga alalahanin at pagod, sa kalagitnaan ng kanyang tulog ay binanungot ito. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang pambubugbog ng Coras at sakristan mayor kay Crispin. Ito'y pinalo nila ng yutok sa ulo hanggang sa dugo ang humandusay sa sahig. Nagising na lamang sa yugyug ng kanyang ina si Basilio at sa halip na ipagtapat lamang ng kanyang panaginip ay sinabi na lamang niyang ang kanyang pangarap para sa ina at kapatid. Ani Basilio, nais niyang huminto na sila sa pagsasakristan ni Crispin, magpapastol na lamang siya ng baka at kalabaw na pag-aari ni Ibarra. Pagsapit sa edad na kaya ng mag-araro sa bukid ay hiling siya ng kapirasong lupa para sa kahin. Paul na rin niya ito kapag umunlad na ang kanilang buhay ay pag-aaralin niya ang kanyang kapatid kay Pilos sa potasyo. Ang kanyang ina si Sisa ay pagtitigilin na rin niya sa pananahin. Bagaman nagpapakita ng pagkatuwa ang ina sa mga pangarap ng anak, ay lihim naman siyang nasasaktan dahil hindi isinama ni Basilio sa kanyang mga plano ang kanyang ama. Mga kaluluwang nagdurusa. Matamlay na nagdaos ng misa si Padre Salve ng araw na iyon.
Ang mga matatanda ay abala sa nalalapit na pesta sa kanilang bayan habang naghihintay naman na makausap ang pari. May nais silang malaman, si Padre Damaso ba ay si Padre Martin o ang koordinator ang magmimisa? Dahil sa kaabalahan ng mga matatanda sa kanilang pagpapalit ng kuro-kuro ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Sisa. May dala siyang handog para sa mga pari, mga sariwang gulay mula sa kanyang mga tanim at pako na paborito ng kura ang dala ni Sisa. Nagtuloy siya sa kusina ng kumbento upang iayos ang kanyang mga daladalahan. Hindi siya pinansin ng mga sakristan at mga tauhan sa kumbento, ngunit nakausap naman niya ang mga tagaluto doon. Nalaman niyang may sakit ang pari at hindi niya ito makakausap. Nagulat din siya nang malaman na ang anak niyang si Crispin ay tumakas kasama ni Basilio pagkatapos nitong magnakaw ng 2 unsa. Alam na raw ito ng mga Gwardiya Sibil kaya papunta na ang mga ito sa kanilang bahay upang huliin ang kanyang mga anak. Nayarin nito si Sisa dahil hindi daw niya tinuruan ng kabutihang asal ang magkapatid at higit sa lahat ay nagmana raw ang kanyang mga anak sa kanyang asawang walang silbi.